dakila kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Kaya naman, Lord, wala kaming ibang alam, Panginoon, or walang makahihigit sa iyo. Dahil ikaw ang tunay at tunay, totoong Diyos sa amin. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon, ang natatanging Panginoon sa aming buhay. Yes, O God. Hallelujah.
sa'yo. Maglilingkod ako, O Diyos, kay papuri mo. Ikaw lang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin.
Christ saved us from past sin. And that is our eternal security. Sa totoo lang mga kapatid, at alam ko sa kapulungan ito ay wala namang papayag. Kapag tayo namatay ngayon, wag naman magmadali ang tayo. Ang ating destino mga kapatid ay langit kasama ng Diyos magpakailan-kailan pa man. Niligtas tayo ng Diyos sa kasalanan na magbubulid sa kamatayan magpakailan-kailan pa man. Colossians chapter 2 verse 13b, He forgave us all our sins. And Hebrews chapter 10 verse 14, by one sacrifice, He perfected those who are being made holy. Number 2, Christ saved us from present sin. Yung ngayon, yung kasalukuyan, para sa ating journey in salvation. Paglalakbay sa landas ng kaligtasan. Hindi paglalakbay para maligtas, kundi paglalakbay sa landas ng kaligtasan sapagkat tayo ay ligtas na. Gusto ng Diyos sa ating paglalakbay na ito, masaya tayo. Kaya tayo ay pinagpala at pinaburan ng Diyos. At ang gusto ng Diyos, mabuhay tayo ng mahaba. Amen. And that is our Christian life. Gusto ng Diyos, ang ating buhay Kristiyano ay masaya. Kaya mayroong awit sa mga matatandang Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Sa mga Gen Z, ay hindi nila alam ito. Pero si Kuya Pastor, at si Ate Lisa at ako, alam na alam ito. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit po mga kapatid? Makapangyarihan ang kasalanan. Sa totoo lang mga kapatid, ito ay mayroong kakaibang pang-akit na sa paggising natin sa umaga, pwedeng nandyan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, he is like a roaring lion, looking to someone who devour. Siya ay nagmamatyag. Siya ay naghahanap ng kanyang masisila. Pero tandaan mo kapatid, God give you the power to say no to sin. Kaya kaya mo na siyang tanggihan. Kahit anong ganda niyan, Kuya Boy. Nakatabi mo sa upuan sa bus. Sasabihin mo sa kanya, ang pangit mo. Amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Iniligtas na tayo ng Diyos sa kasalanan ngayon. Kaya tayo ay mayroong karapatan mamuhay ng masaya at may pagtatagumpay. Basahin natin ang talata, Titus chapter 2, verse 11 to 12, For the grace of God has appeared that offers salvation to how many? To all people. It teaches us to say no to ungodliness. The grace of God teaches us to say no to ungodliness. The grace of God teaches us every day to say no to worldly passion and to remind us to live self-controlled, upright, and godly lives when in this present age. Dito sa panahon na ito. Kaya tayo mga kapatid ay pwede nang maglakbay sa landas ng kaligtasan na palaging tagumpay. Ang sabi ng Panginoong Hesus, dugtungan natin kasi gusto ni Apostol Pablo na ito ay dapat mamakat sa ating kaisipan, sa ating puso. Kasi ang demonyo ay mapanlin lang. Mandaraya ito. Nagkukunwara itong maganda. Nagkukunwara itong mabait. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, matapos tayo bigyan ng kaligtasan, dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, what shall we say then?
matapos tayo iligtas sa kamandag ng kasalanan. Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means, or certainly not, or God forbid. We are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Romans chapter 6, verse 1 to 2 sa NIV. Kaya mga kapatid, binigyan ng Diyos, binigyan ni Apostol Pablo ng paliwanag o nung paglilinaw doon sa mga bagong mananampalataya. Yung tinatawag na huling kislot. Di ba? Pero hindi laging araw-araw yung huling kislot. Dapat ito ay isang beses lang. Kasi kung maglulupagi ka sa kasalanan, baka hindi ka pa nga tunay na born again. Pero ang tunay na born again, tunay na binago ni Kristo, tunay na tumanggap ng kaligtasan, ay hindi na naglalaro sa kasalanan. Amen. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, tayo yan. Amen. At binigyan ito ng liwanag ng ating Panginoong Hesus upang tayo ay makapamuhay na mayroong kumpiyansa, masaya at pinagpala habang ating tinatahak ang landas ng kaligtasan. Sabi ng ating Panginoong Hesus, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. Given. Mayroon talaga. But take heart, I have overcome the world. Kaya kung ikaw ay na kay Kristo, ang pangako na ito ng Diyos ay para sa iyo. How many here are in Christ? Amen. So ang pangakong ito ay para sa iyo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, we are more than conqueror. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo na gusto kong malinaw sa ating kaisipan, God save us from future sin. Ano ba ito, Pastor? Future sin. It is the culmination of our salvation. Ito yung sukdulan ng ating kaligtasan. Sapagkat darating ang panahon na ito, mga kapatid. It is just a matter of time. Di natin alam, baka bukas na ito. Baka mamaya o baka susunod na buwan o susunod na taon. Nasa pintuan na ito ng ating mga buhay, mga kapatid. Pero ipinangako ng Diyos, niligtas na tayo ng Panginoon dito. Ephesians chapter 1, verse 13 to 14. Sabi dito ay ganito, and you also were included in Christ when you heard the message of truth. So ilang ba rito ang napakinggan na yung mensahe ng katotohanan? Amen. Ang sabi dito, the gospel of your salvation. The message of Christ, the message of the cross, the gospel of Christ. When you believe, you were marked. You were marked, past tense. Hindi, you will mark. You were marked, past tense, in Him with a seal. Tinatakan ka. Mayroon kang tatak. Ano ang tatak sa'yo? The promised Holy Spirit. At ating pinapaniwalaan yung Holy Spirit ay naroon sa ating born again Spirit. Kaya nga, ito yung nagko-convict sa ating espiritu araw-araw na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya yung Holy Spirit ay naroon sa atin, born again Spirit, ang tawag dito, habitation of the Holy Spirit. And not only the Holy Spirit, Jesus is in our born again Spirit.
The Father is in our born-again spirit. It is not by feeling na tinuro sa atin sa Sunday School. It is by faith. Hindi mo ramdam. But the reality is, you are the powerhouse of God. The Godhead, the totality of God is in your born-again spirit. Powerful. I-reflect nyo ito, mga kapatid, sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ikaw yan. Papaano ka matatalo? Papaano ka maaakit ng kamalian at kasalanan kung ang kapangyarihan ng katwiran ay nasa sayo? Amen. And who is a deposit? Talagang nakadeposito na ito sa atin. Guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession. Tayo ay pag-aari ng Diyos. Hindi na ikaw ang may-ari ng buhay mo. Pag-aari ka ng Diyos. For what purpose? To the praise of His glory. Kaya hindi ikaw ang dapat maging bida sa lahat ng tagumpay mo, kundi dapat si Kristo ang bida sa ating buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. And number 3 is, you become the righteousness of God for how long? Forever. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. 2 Corinthians 5:21. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. How many believer we have right now? Amen. Binigay ito sa iyo ng libre. There is no difference between Jew and Gentiles. Sabi ko kay Pastora, itong mga Hudyo, kaninang umaga lang, itong mga Hudyo ay tinawag ng Diyos na kanyang kabiak. Tama. Pero dahil sa katigasan ng ulo nitong mga Hudyo, tinawag ito ng Diyos na taksil. Pero ang magandang balita sa atin na mga hintil na naniwala sa tinapos na gawa ni Kristo ay tinawag ng Diyos na kanyang beloved Son of God. Hindi taksil, kundi kaibig-ibig na kanyang mga anak. Amen. Grabe mga kapatid. Amen. Hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa ginawa ng kanyang bugtong na anak na si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Can we say amen? That is Romans chapter 3 verse 22. Our righteousness does not come from what we do. We receive it as a gift from God. It is purely by His grace given to us freely. Binigay sa atin to ng libre. Hindi dahil sa nakagawa ka ng kahit nakatiting, nakabanalan, nakatwiran, o whatsoever. Hindi po. Kundi dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. And number 4, sa ating pagpapatuloy, you become rich. You are rich forever. Parang hindi nyo kayang paniwalaan yun eh. Ay, nasa sayo naman yun. Pero ang Biblia ay nagtuturo ng ganito. At gusto kong paniwalaan na ito natin sapagkat hindi naman ito dahil sa iyong kasipagan, kundi dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabi mo sa kanya, ang yaman-yaman mo pala. Sabihin mo rin sa kanya, hindi naman ako mangungutang sa iyo. Ibigay mo na lang. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pastor, bakit nasabi natin yan? 2 Corinthians chapter 8 verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, mayaman ba ang ating Diyos? Mayaman ba si Kristo? Lahat ng kayamanan sa mundo ay sa Kanya. Gold and silver are mine.
Sapagkat walang nalikha sa mundong ito nang hindi sa pamamagitan ni Kristo. Sabi dito, though He was rich, yet for your sake, He became poor so that through His poverty might become rich. Kung totoo na si Kristo ay nung siya ay nanaog dito sa lupa, hanggang sa namatay sa krus ay totoong mahirap, tama ang sinabi ni Apostol Pablo. Sabi ng Panginoong Hesus, mabuti pa ang mga ibon, mayroong pugad, ang anak ng Diyos ay walang matirhan. Mayroong isang damit, pinagsugalan pa. Kaya totoong ang ating Panginoong Hesus ay naging mahirap nung siya ay nagkatawang tao. Mabuti ka pa nga, maaring ipinanganak ka sa mga class na hospital. Samantala ang Panginoong Hesus ay ipinanganak sa sabsaban. Kaya totoong mahirap. Mahirap pa sa daga. Kasi ang sabi ng Panginoong Hesus, mabuti pa ang daga ay may lungga. Ang anak ng tao ay wala man lang mapagpahingahan. Amen. So totoo ang sinabi ni Apostol Pablo, bakit? Aksidente ba ito na naging mahirap? Kasama ito sa plano ng Diyos upang sa kanyang paghihirap, ang lahat ng maniniwala sa kanya ay maging mayaman magpakailan-kailan pa man. Amen. So that you, through His poverty, might become rich. So, mayroong mga negatibo na pagtuturo patungkol sa verse na ito raw ikaw ay tumutukoy sa spiritual na aspeto. Pero hindi naman. Maliwanag naman na si Kristo talaga ay naghirap. Literal na naghirap. Di po ba? Literal na naghirap. So, hindi ito tumutukoy sa spiritual lang. Ito ay tumutukoy sa ating praktikal na kalagayan sapagkat gusto ng Diyos sagana tayo sa lahat ng ating pangangailangan dito sa paglalakbay natin sa landas ng kaligtasan. Amen. Ang panganib pa rito mga kapatid ay tinatawag na prosperity preacher. Para lang matawag na, ay, si pastor ay prosperity gospel ang tinuturo. Kaya nagiging prosperity preacher. Para sa akin, okay lang. At alam ko, kayo okay rin lang. Natawagin kayong prosperity preacher kaysa poverty preacher. Di po ba? Oh. Pwede bang ituro dito, mga kapatid, maghirap kayo. Parang walang dating baka mag-alisan kayo kung yan ang tinuturo dito. Subalit tinuturo ng Biblia na ang prosperity ay bahagi sa gospel ng ating Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Sapagkat there is no such thing as prosperity gospel. Because there is only one true gospel, and that is the gospel of grace. At sana nga, mailagay na natin yung ating flagship verse para makita ninyo yung Acts 20:24. Di ba? Ang ebanghelyo ay hindi lahat patungkol sa prosperity o kasaganaan, kundi bahagi lang ng ebanghelyo ang prosperity at hindi ang kabuuan. Di po ba? Sa mga susunod na pagkakataon ay may lalagay na natin yan kasama yung vision and mission para mamakat sa atin ano ba ang nilalakaran ng iglesyang ito. Ang tunay na ebanghelyo ng biyaya ay higit na malaki kaysa kasaganaan. Higit na malaki sa lahat ng material na bagay o pinansyal. Can we say amen? Kaya mga kapatid, hindi tayo nagtuturo ng prosperity gospel. Kundi tinuturo natin ang prosperity sapagkat bahagi ito ng gospel ni Kristo. Amen.
Tandaan natin mga kapatid, saklaw ng tunay na ebanghelyo ang kabuuan ng walang hanggan. Maging yung walang hanggang nakaraan. The Lamb chosen and slain before the creation of the world. 1 Peter chapter 1, verse 20, and even Revelation chapter 13, verse 8. Tandaan, ang huling verse ng Biblia ay patungkol sa biyaya. Ano ba ang huling verse ng Biblia? Revelation 22:21. Nandoon ang nakalagay yung huling word na Amen. The grace of the Lord Jesus Christ be with God's people. Are you God's people? Amen. And the Amen, as we concluded in our study, that is the name of Jesus. Amen. Revelation 22 verse 21. Ang salitang gospel sa Grego ay euangelion, meaning good news. Ngayon, ang kasaganaan ba o kaginhawaan ay mabuting balita o masamang balita? Well, I'm asking you. Amen. Mabuting balita ang kasaganaan. Ang kaginawaan sa buhay ay hindi ang kabuuan ng buhay natin. Ang wika ni Jesus, man's life does not consist in the abundance of his possession. Luke chapter 12, verse 15. Ang kasaganaan ay hindi ang kabuuan ng ating buhay, kundi bahagi ito ng ating buhay. Pero kung mamamatay ka na ngayon, di mo na kailangan ito. Kasi papunta ka na sa langit. Amen. Pero gusto pa natin mabuhay. Amen po ba? Amen. Sabihin mo kayo siya, gusto pa mo mabuhay? Sabihin mo sa iyong katabi. Siyempre, sabihin mo, gusto mo bang mabuhay? Aba, kailangan mo ang kasaganaan. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa gusto ng Diyos, masagana tayo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Meron nga tayo mga kasabihan, gusto pang mabuhay ng 100 years. Sino ba rin ang gusto mabuhay ng 100 years? Aba, sa akin, gusto ko mabuhay ng 100 years. Pero hindi yung pinapalsakan ng oxygen. Amen. Yung 100 years na yan, mga kapatid, gusto ng Diyos, masaya ka, masagana. Amen. Sapagkat yan ang eksaktong ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ako po ay naniniwala, mga kapatid, na ang pag-unlad sa buhay ay bahagi ng pinarito ng ating Panginoong Hesus. Do you agree with that? Amen. Kabahagi ito. Upang ano? Upang wakasan ni Kristo ang lahat ng gawa ng dyablo. Kaya dapat natin tanggapin at paniwalaan na si Kristo ay naghirap para sa iyo upang sa kanyang paghihirap, ikaw ay guminhawa. Hindi lang para sa iyong sarili, kundi para sa iba. Anong ibig sabihin? Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang madamot. Parang walang dating Sabihin mo yung make full of conviction, huwag kang madamot. Yan ang sabi ng salita ng Diyos, diba? Palakpakan natin ang Panginoon. Para din mayroon tayong pagkakataon na magkawang gawa o gumawa ng mabuti. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good works. Amen. So yun ang plano ng Diyos, bakit ka pinasagana. Bakit ka mayroong 100 pesos? Tanong ko lang sa'yo, bakit ka kaya may 100 pesos? Para mayroong 10% kang pang-offering. Bakit ka may 1 peso? O pang may 1 centavo ka na pang-offering?
That is the immediate context ng ating binasang text. At maliban doon kasi all things all that you need para tayo ay makagawa ng mabuti sa ating kapwa. Sabi mo sa iyong kapatid, salamat. Bigay mo na. Praise God. Tama ba, Kuya Rudy? Why? Sabi dito, and God is able to make all grace abound to you. To you, personally, to you. So that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good works. Not in some good works, but in every good works. 1 John chapter 3, verse 8. Ang pagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Ba't nakapasok ito rito? Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. Sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Mga kapatid, ang gawa na ito ng dyablo ay kasalanan. Tama po ba? Kahirapan, karamdaman, at kamatayan. Winakasan lahat ito ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayong lahat ay wala ng kasalanan. Pinaliwanag natin kanina, past, present, and future. Wala ng kasalanan. At wala na rin tayong kahirapan. Kay Kristo tayo ay mayaman. Amen. At wala na rin karamdaman. In Christ I am strong and healthy. Wala na rin tayong kamatayan sapagkat sa totoo lang, wala na tayong kamatayan. Hindi na tayo mamamatay. Sapagkat ang ating born-again spirit, hindi na ma-unborn. Ang ating born-again spirit, ito ay magpakailan-kailan paman buhay sa harapan ng ating Panginoon. Can we say amen? Si Kristo ay naging kasalanan upang tayo ay maging matuwid. Si Kristo ay naging dukha alang-alang sa atin upang sa kanyang pagiging dukha, tayo naman ay yumaman. Christ's poverty is a gift to us. Regalo ito sa atin ng Diyos. Akala natin ay ganun-ganun lang. But it is God's favor. It is a gift of God to us. Apostle Paul said, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that through His poverty might become rich." Ang literal na salin dito sa verse ay, "For you know the gift of our Lord Jesus Christ to us is prosperity." Kaginhawaan. It is not a reward of your performance. Hindi dahil sa magaling ka sa negosyo. Hindi dahil sa magaling ka sa pagtatrabaho. Hindi dahil sa bright ka, summa cum laude ka. No. It is the gift of God. It is all by His grace. Kahit gaano katalino mo, kapatid. Kung hindi ka naman bigyan ng Diyos ng pagkakataon, opportunity na umunlad ang buhay, wala ka rin. Kahapon nga sa fellowship ng mga kalalakihan, wala tayo sa ating sarili na talagang sarili nating gawa. Lahat ay gawa ng Diyos. Kaya naman tayo nakakabangon dahil sa gawa ng Diyos. Kaya naman tayo nakakapag-isip, gawa ng Diyos. Kaya tayo nakakapag-decide papunta sa church dahil gawa ng Diyos. Amen. Kaya ka humihinga dahil gawa ng Diyos. Sino may kontrol sa hangin? Ang Diyos. Oras na pinahinto ng Diyos ang pagdaloy ng hangin sa butas ng ilong mo, walang ipapump ang puso mo na hangin. Mamamatay ka. At pinatunayan niya ni Apostol Pablo, "For God is working in us, giving us the desire and the power to do what pleases Him." Amen. Kaya wag tayo magmalaki, wag tayo magmagara.
Kung mayroon kang ipagmamagara, si Kristo ang ipagmagara natin. Can we say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. It is not a reward of your performance, but a gift of God. Now, since we receive the gift of prosperity, that in Christ we are blessed, highly favored, and abundantly provided for, how does this become reality? Paano ito maging realidad sa ating buhay? I give you 4 solid answers. Number 1, God will use man to bless you. God will use man to bless you. Amen po ba? Ba't ka naghahanap ng trabaho? Saan ka nag-a-apply? God will use man to bless you. Gagamit ang Diyos ng tao, we call it man of God, to bless you. Ito lang, naalala ko lang ngayon. Nung kami ay nag-mission sa Mindoro, we planned a lot before pursuing to Mindoro. Pagdating namin doon, maghahanap kami ng bahay upang maupahan at tumira kami doon ng 1 buwan para sa particular na mission. But you know what? God prepared a woman of God, give us a house with fully air condition. Sabi nga, ang tao ang nagpaplano pero ang Diyos ang nagpapatupad. Mayroong ilalagay ang Diyos, mayroong ibibigay na tao sa iyo para pagpalain ka ng Diyos. Hindi yung tao na yun na nagpala sa iyo, ang Diyos ang nagpala sa iyo. Amen. Remember that God blessed the Egyptian house? Bakit pinagpala ng Diyos ang Egyptian? Para kanino? Para kay Joseph. Inihanda ng Diyos ang Egypt para kay Joseph. Parating si Joseph. Tama po ba? The blessing of the Lord was on all that he had in house and field. Sa Egypt to nangyari. Genesis chapter 39 verse 5. Sabi niyang Panginoon kay Abraham, I will bless those who bless you. Kaya gagamit ang Diyos ng mga tao para iabot sa iyo ang kanyang pabor at pagpapala. Number 2, God can bless you miraculously. Pwede ang Diyos magpala out of beyond your comprehension. Pwedeng lumikha ang Diyos ng pagpapala sa iyo na talagang kamangha-mangha. Sinabi ng doktor, mamamatay ka na, 3 weeks ka na lang. Pero nang sinuri ka ng doktor after 1 week, wala ka ng cancer, ikaw ay malusog, malakas, masigla. Nangyayari yun sa maraming pagkakataon. God can bless you miraculously. Matthew chapter 19 verse 26. Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. Pwedeng gumawa ang Diyos ng himala. Tandaan mo mga kapatid, nasa dead end na ang mga Israelita, parating na ang hukbo ng Paraon. Biglang nahati ang dagat na pula. At nakatawid ang mga Israelita na hindi man lang nasugatan ang kanilang mga paa at hindi naluma ang kanilang mga sandalyas. God can bless us miraculously. Ephesians chapter 3 verse 20. Now to him who is able to do exceedingly, abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Ay nandyan na yung power sa atin, kapatid. Nandyan na yung power sa atin, mga kapatid. God can bless us miraculously. Number 3, God can bless you through your hands. Pwede kang pagpalain ng Diyos sa mamamagitan ng iyong mga kamay. Deuteronomy chapter 28 verse 12, the Lord will open to you His good treasure, the heavens to give you rain to your land in its season, and to bless all the works of your hands. Kapatid,
ang Diyos ang gumagawa sa atin. Pwedeng gamitin ang mga kamay na ito para sa pagpapala ng Diyos sa atin. Amen. Psalms 128 verse 2, "You shall eat the fruit of the labor of your hands, and it shall be well with you." Kaya mga kapatid, ginagawa tayo ng Diyos masipag sa paggawa. At yun ay pagpapala ng Diyos sa atin. Amen. And last, number 4, God can even use your enemies to bless you. Kaya, huwag niyong siseryosuhin yung mga bumabati ko sa inyo. Kasi pwedeng gamitin ng Diyos yung mga bumabati ko sa iyo na pagpapala mo pala. Alam niyo po ba mga kapatid, walang GFGCI kung walang nag-persecute na tinatawag nating kaaway. Palakpakan natin ang Panginoon. Nagkaroon tayo ng Jesus, the Fullness of Grace Church International, GFGCI Incorporated. Dahil mayroong magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Amen. Salamat sa kanilang mga pangbabatikos. Amen. Grabe, mga kapatid. Genesis chapter 50 verse 20, "But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring it about as it is in this day, to save people." Amen. Oh. Ilan tayo na galing doon sa Egypt? Ilan tayo na narito ngayon na hindi galing sa Egypt? May plano ang Diyos to save people. Palakpakan natin ang Panginoon. Sorry to mention, but it's part of the message. Binibigyan lang natin ng tinatawag na clear picture of the blessing of God to everyone. That God can bless even our enemies, can use even our enemies to bless His people. Amen. Sabi ng Proverbs chapter 16 verse 7, "When a man's ways please the Lord, He makes even his enemies to be peace with him." Grabe ang salita ng Diyos, ano? Kaya, huwag tayong masyadong ma-discourage kapag mayroong kumakalaban sa atin. Ibig lang sabihin yan, tayo ay nasa bumbuting katwiran. Naroon tayo sa tamang katwiran. Kasi maging ang Panginoong Hesus ay marami ring bumabatikos. Lahat naman. Si Apostol Pablo nga, nanalangin pa ng 3 beses, "Lord, tanggalin mo itong mga sakit sa aking lalamunan. Tinik sa aking lalamunan." Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, "My grace is sufficient for you." Nandyan yan para mapatunayan ng Diyos na siya ay buhay, na nag-iingat at kaya kang pagpalain sa anumang sitwasyon ng buhay. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Psalms 23 verse 5, "You prepare a table before me in the presence of my enemies." Grabe mga kapatid. Nasa harapan ng mga kaaway natin, naghanda ang Diyos ng lamisa. Ano ba yung lamisa? It signifies blessing, food, provision, and everything sa harapan ng mga kaaway. "Surely your goodness and love will follow me all the days of life, and I will dwell in the house of the Lord forever." So mahalaga yung verse 6 na yan, mga kapatid. Bakit? Sinasabi ng talata, mga kapatid, na dapat tayo manatili sa presensya ng Panginoon, regardless of what happening in our life. Huwag kang lalayo.
sa presensya ng Panginoon. Huwag mong tutugisin ang kaaway mo. Sapagkat the moment na tinugis mo yung kaaway mo, lumalayo ka sa grasya ng Diyos. The moment na nakapirmis ka sa biyaya ng Panginoon, ang kaaway mo ay mapapahiya sapagkat ipamumukha ng Diyos ang tagumpay mo dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Can we say amen? Mga kapatid, merong danger ito, kaya dapat natin malaman. Ibig ba sabihin nito, hindi na tayo gagawa? Matutulog na lang ba tayo? Magtatamad-tamaran na lang ba tayo? Hintay na lang ba natin na pumatak ang hinog na bayabas sa ating bibig? Hindi po. Hindi po. Ang tunay na biyaya ay hindi tamad. Bawal sa Biblia ang tamad. Paul said, "For even we were with you, we give this rule." Sabi ni Apostol Pablo, mayroong linatag si Apostol Pablo na patakaran sa mga taga-Tesalonica. If a man will not work, ano sabi? He shall not eat. Sayang hindi nilagay yung verse ni Pastor Romel. Di po ba? Kapag ang tao ay tamad, huwag pakainin. Sapagkat ayaw ng Diyos na tamad. Ang biyaya ay hindi kailangan samahan ng gawa. Tanda natin, ang tunay na biyaya may kusang gawa. Anumang biyaya na nag-uudyok sa tao na maging tamad ay huwad na biyaya. Hindi yan tunay na grace. Yan ay disgrace. Because grace people are not lazy, but productively busy. Not just busy, but productively busy. Apostle Paul said, 1 Corinthians chapter 15, verse 10, "But by the grace of God I am what I am, and His grace to me was not without effect. I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me." Masipag ba si Apostol Pablo? Of course. Halos kalahati ng bagong tipan ay siya ang sumulat. Nakatawid siya ng mga bayan-bayan. Pero sabi niya, ang kanyang paggawa ay hindi sa kanya, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa kanya. Yan din po mga kapatid. Mayroon tayong biyaya katulad ng biyayang natanggap ni Apostol Pablo, kaya pwede ka rin maging masipag katulad ni Apostol Pablo. Can we say amen? Now, what will be our life application? Number 1, believe what Jesus Christ has done for you. Paniwalaan mo kung ano ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na para sa iyo, personally. I-reflect mo ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ano bang ginawa ni Jesus sa krus para sa akin? Ano ba yung regalo ng Diyos para sa akin? Ito mga kapatid ang maliwanag na ginawa ng Diyos sa iyo. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet He became poor, so that through His poverty might become rich. Nagkaroon ng pagbapalit ng kalagayan. Si Kristo na mayaman naging mahirap upang sa kanyang paghirap, ikaw ay maging mayaman. Kaya mayaman ka na sa harapan ng Panginoon. At ang kayamanan na ito ay iiral, mai-enjoy mo sa mga naniniwala. Miracle happens only to those who believes. How many believers we have today? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Believe what Jesus Christ has done for you. Number 2, embrace grace-based performance. Mahalaga po ito mga kapatid. Bakit? Grace performance ang kailangan. Romans 6:14b, because you are not under the law, but under grace. And if by grace,
then it cannot be based on work. If it were grace, would no longer be grace. Hindi po pwedeng mag-mix ito, Romans 16:11. Hindi po pwedeng work at saka grace. Dapat ito ay work on works, grace kung grace. Pero ang pagpapala na tinuturo ng Biblia na ating kailangan ma-enjoy sa ating paglalakbay sa kaligtasan ay purong biyaya ng Diyos. Amen. Philippians chapter 2 verse 13, For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Maliwanag na ang Diyos ang gumagawa sa atin. Number 3, walk by faith and not by sight. 2 Corinthians 5:7, For we walk by faith and not by sight. And Hebrews chapter 11 verse 1, Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Pinaliwanag kanina ng ating teacher doon sa Sunday school. Napakahirap ito mga kapatid. Isipin mo mga kapatid, uupo ka sa walang upuan. Napakahirap ito. Pero binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na paniwalaan ang mga imposibleng bagay sapagkat ang mga imposibleng bagay na hindi nakikita ay pangmatagalan, samantalang mga nakikita ay pansamantala. So saan ka pupunta? Sa pansamantala o doon sa pangmatagalan? Original ka na. Forever. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Trust in the Lord, not sometimes, not many times, but all times. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Number 4, enjoy Christ's riches. Dapat i-enjoy natin ito mga kapatid. Ephesians chapter 1 verse 3, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. Where? In Christ Jesus. How many here in Christ Jesus? Amen. So lahat ng pagpapala kay Kristo ay nasa atin na. Enjoy natin yung kasaganaan mayroon tayo kay Kristo. Also Paul said, I preach the unsearchable riches of Christ. Unsearchable. Hindi kayang ipaliwanag na kayamanan mayroon tayo kay Kristo. Yan ang ipinapangaral ni Apostol Pablo. At yan din ang ipinapangaral sa pulpitong ito, that we have that kind of riches in Christ Jesus. Kaya mayroon tayong lakas, mayroon tayong dahilan para ating enjoy ang kasaganaang mayroon tayo kay Kristo. Philippians chapter 4 verse 19, And my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Shall supply all your needs, not all your wants, but all your needs. Iba po yung wants sa needs. Ang needs mo ay mayroon kang pagkain araw-araw. Hindi yung araw-araw birthday mo. Di ba? Mayroong ganon. Lahat na lang ipinagdiriwang. Birthday ng aso, pinagdiriwang. Sorry. Di po ba? Sorry. Yan ay wants. Gusto mo lang, ang gusto ng Diyos, mayroon kang pagkain sa araw-araw. Sabi ng iba, mayroon kang pagkain ng 3 beses sa maghapon, mayaman ka na. Mas mayaman pa tayo doon sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang mga Pilipino, pagkain sa umaga, pagkain sa alas 9, pagkain sa alas 12, pagkain sa alas 3, pagkain sa alas 6. At mayroon pang bonus, midnight snack. Sobrang sagana na yan. At mayroon pang Starbucks. Coffee. Di po ba? Mayroon pang tawag doon. Lala mo ba tawag doon? Food Panda.
Mga kapatid, ating i-define yung kasaganaan. Amen. Pero gusto ng Diyos, happy tayo palagi. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Unsearchable riches of Christ. Yan ang kayamanan, mayroon tayo. Again, 2 Corinthians chapter 8, verse 9, you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might become rich. Alam mo mga kapatid, all these riches we have in Christ can always be experienced and enjoy according to your own perspective. Ayon ito sa iyong base, ito sa iyong pananaw. Kung ang pananaw mo ay kakaiba, kung ang pananaw mo ay laging bagong kotse, bagong appliances, para ikaw masabing mayaman, ay pananaw mo yan. Kaya pag hindi bago ang kotse mo, hindi ka mayaman. Nasa pananaw mo yan. Pero sa pananaw ng Diyos, mayamang ka na. Amen. If you think you are rich, you will act and behave like a rich man. But if you have poor mentality, you will behave poor mentality. Nasa pananaw natin ito mga kapatid. Anong gusto mong mentality? Masagana o mahirap? Maraming mga ganito mga kapatid. Kaya makikita mo, nasa mindsetting lang to mga kapatid. Laging kulang. Laging kulang. Nasa sayo yun eh. It's your decision. Yung free will na ito, hindi yan inaalis sa atin ng Panginoon. Nasa choice mo yan. Pero ang gusto ng Panginoon, mag-isip tayo na tayo ay masagana. Amen. Baguhin natin yung ating kaisipan. Sapagkat sa mata ng Diyos, mayaman ka na. Amen. So what is our big idea today? In Christ, maraming mayaman na hindi masaya. Kung masaya man, hindi satisfied. Dapat ikaw ay happy and satisfied. Amen? Pero hindi ka magiging satisfied kung hindi ka happy. Pero pwede kang magiging happy na hindi satisfied. Kaya napakahalaga ito mga kapatid. Ang kayamanan kay Kristo na nasa atin, ang gusto ng Diyos, masaya tayo. Pwede tayo maging masaya sa 100 piso. Believe me. May mga tao na kapag walang hawak na pera, malungkot, mainit ang ulo. Pero meron naman nakadeposito sa bangko. Meron naman magandang bahay. Lamang ay wala siyang hawak na pera. Ang sabi niya, stress ang buhay na ito. Tawa si Brother Ilo eh. Oh. Oh. Pero tanda natin mga kapatid, sa mata ng Diyos, mayaman ka na. Sa mata ng Diyos, dapat kang masaya. Sapagkat masaya sa iyo ang Diyos. Satisfied sa iyo ang Diyos. Hindi dahil sa iyong kabutihan, hindi dahil sa iyong galing, kundi dahil sa kagandahan loob ng kanyang bugtong na anak na si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. So what is the big idea? Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. At para sa mga bisita natin ngayon at maging sa mga nanonood ng broadcast na ito, God loves you all. He offered His love. He is offering His love to all of us. Believe Jesus. Receive Jesus. And you will be saved. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Tayo pong lahat ay pumikit. Iyuko po natin ang ating mga ulo.
Samahan natin sa panalangin ng pagtanggap ang mga bago nating kasama at maging sa lahat ng nanonood ng broadcast na ito. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Panginoong Hesukristo, salamat po sa mensahe ng kaligtasan. Ako ay napagpala. Panginoong Hesus, inaamin ko na ako ay makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa oras na ito. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Ako ay naniniwala, ikaw ay namatay at muling nabuhay, umakyat sa langit at muling babalik. Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po, isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ako na lamang po ang mananalangin. Panginoong Hesus, salamat po sa mensahe ng biyaya at sa iyong pagliligtas sa mga bago naming kapatiran na ngayon ay kumilala at tumanggap sa iyo bilang ikaw ang kanilang Panginoon at personal na tagapagligtas. Ama, ipinagkakatiwala ko po sila sa iyo upang sila ay patuloy na lumago sa kanilang bagong natagpuang pananampalataya. Upang patuloy nilang maranasan ang iyong pabor at masaganang pagpapala. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen, Amen, and Amen. Purihin po ang Panginoon. Pwede na pong makaupo ang lahat. At dadako po tayo sa banal na hapunan. Ang tinapay na ito ay sumisimbolo sa duguang katawan ng ating Panginoong Hesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng kanyang salita, nang dahil sa kanyang mga sugat, lahat ng sakit at karamdaman ay kanya nang pinagaling. Gayon din naman ang katas ng ubas ay sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Hesus na kung saan, kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng ating kasalanan. Salamat po sa Diyos sapagkat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus alang-alang sa atin. Itaas po natin ang tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nang gabi ang Panginoong Hesus ay pagkanulo ay dumampot ng tinapay,
Matapos magpasalamat sa Diyos, kanya itong pinagpera-peraso at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Tanggapin niyo po ito at kainin bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang sabay-sabay. Tas po natin ang kupitan na may laman ng katas ng ubas. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ay ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin po natin ang sabay-sabay. Tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Mangyari po na sumunod po ang lahat. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Nang dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay yun ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay yun ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. At aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa kapahayagan ng mensahe ng biyaya. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Mga kapatid, kung ikaw po ay napagpala ng mensahe ngayong umaga, let me encourage you to bless the ministry of God through your offering. You can send your offering through GCash bank account which you can see on the screen at the latter part of this broadcast. The Bible says, honor the Lord with your wealth. Palakpakan natin ang Panginoon. Again, what is the big idea? In Christ, I am rich, happy, and satisfied. Stay blessed, stay safe, stay connected. In Christ, we are Charito!